Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Humarap sa witness stand ang dating manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch na si Violeta Constantino sa impeachment trial ngayong araw. Siya ang unang testigo sa pasimula ng pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa Article 1 ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential funds. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ang mga impormasyong ibinahagi ng unang testigo ng prosekusyon para sa Article 1? June, ngayong ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniupo sa witness stand yung dalawang dating empleyado ng Land Bank of the Philippines kung saan ibinahagi nila sa paglilitis ngayong araw yung encashment na dito sa mga tseke ng Office of the Vice President maging ng Department of Education noong panahon na kalihim pa nito si VP Duterte. Iniupo sa witness stand ngayong araw ang unang testigo ng prosecution para sa Article 1 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Violeta Constantino ay ang dating manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch na siyang personal na nangasiwa sa encashment sa 4 na tseke para sa confidential funds ni VP Duterte. Ayon kay Constantino, umabot sa kabuuang 500 million pesos ang na-withdraw gamit ang 4 na tseke. Ipinaliwanag niya rin kung paano nila ibinigay ang pera kay Special Disbursing Officer o SDO na si Gina Acosta. Pagkatapos ng direct examination ng prosecution, hindi na nag-cross-examine ang defense panel. Wala na ring redirect examination mula sa prosecution, kaya pinayagan na ang clarificatory questions ng senator judges. Itinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Constantino kung normal ba ang pag-withdraw ng napakalaking halaga. Ayon kay Constantino, hindi ito karaniwan, ngunit hindi sila nagtanong dahil may abiso mula sa Office of the Vice President na magkakaroon ng mga withdrawal. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung Opo. withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi po kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po nagbabangko ko sa pribado, natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sen? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Bam Aquino, sinabi ni Constantino na ang anumang halagang lampas 500,000 pesos na wini-withdraw ay iniuulat sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. Bagamat sinabi niyang hindi karaniwan ang withdrawal ng 125 million pesos, hindi na nila ito itinuring na kaduda-duda. Gayunpaman ayon sa dating Land Bank Branch Manager, sa 32 years niya sa nasabing bangko, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kalaking halaga ng withdrawal. Aniya, ang isa pang hindi pangkaraniwang bagay sa mga pag-withdraw ay ang pag-encash nito sa pamamagitan ng cash, samantalang ang iba ay karaniwang naglalabas lamang ng mga tseke o gumagamit ng online transactions. Okay. And then, sabi niyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years niyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Sa kabila ng clarificatory questioning ng Senator Judges, nagpahayag ng manifestation si Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Ipinagtataka niya kung bakit walang iniharap na competent na testigo ang prosecution o ang depensa pagdating sa paghawak ng confidential at intelligence funds. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami, at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. Tugon ni House Prosecutor Joel Chua, maghaharap sila ng isang tao mula sa Commission on Audit. Ngunit para kay Senator Judge Lacson, hindi ito ang tinutukoy niyang competent na testigo, kaya't iminungkahi niya na dapat sana ay isang retiradong opisyal ng intelligence ito. Nilinaw naman ni Representative Chua na mayroon pa naman silang reserve witness na hindi pa inilalabas. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, sa bahagi ng depensa mayroon din silang reserve witness gaya ng prosecution. Samantala, para pa rin sa dating Land Bank Department of Education Branch Manager na si Nenita Camposano, unusual ang encashment ng nasa 37.5 million pesos na halaga ng 3 Land Bank checks ng Department of Education sa ilalim ng dating kalihim nitong si VP Duterte. Kinumpirma ni Camposano 3 cheque na nakapangalan kay Edward Fajarda na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos kada isa ang ini-encash sa kanilang branch mula February hanggang July 2023. Si Fajarda ay Special Disbursing Officer ng DepEd noon. Dagdag pa ni Camposano, inilagay din ang pera sa 2 bag pero hindi na ito matandaan kung anong klaseng bag ang mga ito. Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious. Samantala, hiniling naman sa impeachment court na ipasabina ang 2 opisyal ng Commission on Audit o COA at isang kawani ng House of Representatives. Sila ang mga testigong ihaharap sa paglilitis mula July 3, 4 at 5. June ngayon ang itinatalakay dito sa Senate Impeachment Court ay yung Article 1 ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Ito yung artikulo kung saan nakapaloob yung mga aligasyon doon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. At pinaliwanag kanina ni Attorney Reggie Tonggol na siyang tagapagsalita nga nitong impeachment court na yung 2 testigo na iniharap ng prosecution, hindi pa nila na-establish na confidential funds itong pinag-uusapan na transactions or yung mga kinonfirm nilang transactions na kung saan sila yung nangasiwa. So sabi niya, ayan yung mga abangan natin dito sa susunod na witness na ihaharap pa ng prosecution kung paano nila i-establish na itong mga binabanggit na transactions kanina ay kaugnay nga doon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina. Hiniling ng House Prosecution Team na ipasubpina ang 2 opisyal ng Commission on Audit para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Samantala, hindi naman tiyak kung ihaharap ng prosekusyon ang nagpakilalang dating aide at bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Ito ang balita ni Rosalie Coz.
yung naging proseso ng audit and whatever findings they were able to arrive at concerning the confidential fund of the OVP and the DepEd respectively. Bago pa magtapos ang ika-10 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, hiniling ng House Prosecution Team sa Senado na nagsisilbing impeachment court na maipasabina ang susunod nilang 3 testigo sa Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation para ito sa pagpapatuloy ng paglilitis sa pangalawang Pangulo sa susunod na linggo mula August 3 hanggang 5, Lunes hanggang Miyerkules. Ito ay sina Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Office o ICFAO, at Celine May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO. Bukod sa COA auditors, pinapasapi na rin si Marivic Pareha, Director naman ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Ayon sa House Lead Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, tungkol ang testimonya sa ginawang audit sa confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at ng Department of Education noong 2023. In other words, ang maririnig natin next hearing will be the audit process, including the findings, and perhaps itong mga nababanggit na din during the proceeding of the Justice Committee, the notices of disallowance, and even the decision of COA which sustained the notice of disallowance. Wala pa namang katiyakan kung maisasalang din bilang testigo ng prosekusyon si Ramil Madriaga, dating nagpapakilalang aide at bagman ng Vice Presidente sa article na confidential funds misuse. Kabilang si Madriaga sa proposed witnesses ng prosekusyon. We will have to decide over the course of the 30 trial dates that we have kung necessary pa ba si Ramil Madriaga. It depends really on the progress of the trial, whether we will be presenting all the witnesses in the PTO, which the prosecution submitted, or whether we will withdraw some. Tila umano may kahalintulad ang bahagi ng testimonya ni Madriaga sa House Committee on Justice Proceedings noong Abril sa pahayag ni Violeta Constantino, dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager na tumestigo sa data ng impeachment trial ng Vice Presidente. Kaugnay ito ng mga bag na ginamit sa encashment ng nasa 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP noong December 2022. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po in So 3 to 4 bags. yung sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat ginadjot daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na ng- po namin yan, Hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung yung ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean natong cheque na to, may pagkakapare-pareho. I don't think this is a made-up story. Samantala, bagaman nababahala ang House Prosecution Team sa edited video na posted sa social media page ni Senator Judge Pia Cayetano, wala silang balak na maghain ng manifestation sa Senate Impeachment Court kaugnay nito. Nag-viral ang video na may title card na nagbabaka sakali lang walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Posted noong July 24, 2026. Sa video, kita ang bahagi ng sagot ni House Prosecution Panel Member, Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa ilang tanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng oral argument sa pagpapasapina ng bank at tax records ni VP Duterte. Pero patuloy na umaasa ang prosekusyon na susundin ng Senator Judges ang obligasyong maging impartial o patas sa gitna ng isinasagawang paglilitis. No, we're not asking anyone to voluntarily inhibit. Dapat, throughout the proceedings, makikita na ang naging kapasyahan ay nakabatay dun sa batas, sa katotohanan at ebidensya, at mapapakita din na hindi nagkaroon ng pagkiling kahit na anumang panig kahit sinong miyembro nitong impeachment court. Apela rin ang prosekusyon sa publiko tutukan ang mismong paglilitis kay VP Duterte para hindi maging biktima ng maling impormasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi na ilahad ng buo ni House Prosecutor Laila De Lima ang kanyang opening statement para sa Article 1 o ang alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President kanina. Ito ay dahil pinigilan siya ng abogado ng depensa. Ito ang balita ni Jed Neresina. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. Mainit ang naging opening statement ni House Prosecutor Laila De Lima para sa Article 1 o ang alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President. Binigyang diin niya sa pagbubukas ng ika-10 araw ng paglilitis ang umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust. Hindi pa nangangalahati sa kanyang talumpati si Representative De Lima. Tumayo at tinutulan na ni Defense Legal Counsel Attorney Michael Powa ang mga pahayag nito. Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Bunsod nito, binalaan siya ng presiding officer ng impeachment court na maging maingat sa kanyang mga pahayag at iwasan ang paghahayag ng konklusyon sa isinasagawang paglilitis kay VP Sara Duterte. Chair will instruct the Honorable De Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Gayunpaman, nagpatuloy ang House Prosecutor sa kanyang paglalahad ng mga punto. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability o sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Muli siyang sinaway ni Presiding Judge Francis Cheese Escudero at tuluyang pinahinto. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Kamara ang panukalang batas na tanggalan na ng income tax sa mga Pilipinong kumikita ng mas mababa sa 350,000 pesos kada taon. Layo ng House Bill number 10345 ni House Speaker Faustino Bojedi III at House Majority Leader Sandro Marcos na amyendahan ng Section 24 ng National Internal Revenue Code. Sa ilalim ng train law, ang mga individual lamang na may taunang taxable income na hindi lalampas sa 250,000 pesos ang hindi binubuwisan. Alinsunod ang naturang House Bill sa tax relief na binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Posibleng umabot sa 5 hanggang 15% ang mababawas sa bayarin sa kuryente ng mga consumer sakaling maalis na ang system loss charge. Ayon sa Malacanang, obligasyon na ng utility companies na magkaroon ng hakbang upang maiwasan ang nasabing dagdag singil. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the APIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law upang maibaba ang sinisingil na kuryente. Partikular na nais matanggal ng Pangulo ang system loss charge na nasa electricity bill na anyay hindi patas para sa mga Pilipino. Ito ang kanyang binigyan diin sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Energy Museum kasabay ng 20th anniversary ng EPIRA Law sa Taguig City kanina. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, obligasyon ng mga utility company at electric cooperatives na magkaroon ng hakbang upang maiwasan ang system loss. Ang system loss ay bahagi ng kuryente na nawawala habang ito ay dinadala mula sa power plant papunta sa mga bahay, negosyo o pabrika. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitinong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. Ito rin ang posisyon ng Department of Energy o DOE. Some losses na tulad ng pagnanakaw or inefficient, luma na yung wiring mo, transformer mo, kailangan ng palitan, your infrastructure is very old now or hindi na siya na-maintain, and that's something that our consumers should not pay for. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, pinulong na niya ang mga stakeholder kung papaano tatanggalin ang system loss charge. Pero kailangan din anya ng aksyon mula sa Kongreso para maamyendahan ang EPIRA Law. Kung sakaling matanggal ang system loss charge, posibleng umabot ng hanggang 15% ang mababawas sa singil sa kuryente. We'll work on it as fast as we could. Pero ang magandang epekto niyan, there will be at least it could be like 5 to 15% reduction of the electric bill. Ay kay Yusek Castro, handang sertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Marcos ang amyenda sa EPIRA Law at tax relief measures. Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa pag-iimbestiga sa natagpuang improvised explosive device sa harapan ng Department of Justice sa Maynila at sa Pasay, malapit sa gusali ng Senado. Natagpuan ng mga ito bago magsimula ang State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Our police are working 24 hours. We have leads already. Mayroon ang sinusundang lead ang Philippine National Police sa dalawang improvised explosive device na iniwan sa labas ng Department of Justice at sa Pasay, malapit sa Senado ilang oras bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulis upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng naturang bomba. Ang ating mga investigators are continuously investigating. And we made some leads to that and we are pursuing it. Ito po ba'y... It's just like other cases. Kasabay nito, umapila si General Nartates sa publiko na bigyan sila ng sapat na panahon upang maaresto at masampahan ng kaso ang sinumang responsable rito. Give us ample time. 24 hours hindi natutulog ang ating mga investigators. Okay? Magulat na nga lang kayo nakapag-file na tayo. Hindi naman aniya nagpapabaya ang pambansang pulisya sa pag-iimbestiga sa bawat kasong hinahawakan ng PNP. One time. Diba? Remember the vlogger that was gunned down in Caloocan? After 4 days, we have already arrested 2. Followed by 1, and then naming all of the have something to do with that killing ay napangalanan natin, including the seizure
of the weapon use. Okay, so with that, our police are working 24 hours. Nauna nang sinabi ng PNP na posibleng magkaugnay o iisa ang nag-iwan ng naturang mga IED. July 27 ang hating gabi nang sumabog ang IED na iniwan sa may entrada ng DOJ subalit wala namang nasugatan. Habang umaga naman natagpuan ang isa pang IED sa bahagi ng Jokno Boulevard malapit sa Senado na agad namang nakuha ng mga otoridad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maringing pinabulaanan ng Malacanang na politically motivated ang paghahain ng kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Itinuturing din ng palasyo na pag-aaksaya lamang ng oras ang pagsagot sa mga kritisismo ni Vice President Sara Duterte sa naging sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Kinontra ng Malacanang ang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kahapon sa Senate Plenary. Partikular na sa sinabi nito na political prisoners sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala itong katotohanan dahil nasa Sandigan Bayan na ang kaso ng dalawang senador. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Kung papayagan naman na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang senador na nakaditine, maaaring magkaroon anya dito ng special treatment. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. Ito ang reaksyon ng palasyo tungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta na humihiling sa impeachment court na humanap ng paraan para makalahok sila ni Senator Estrada sa paglilitis. Duda ang palace official na mapagbibigyan ang hiling na ito dahil nagkaroon na ng desisyon ng Sandigan Bayan sa motion ni Senator Estrada na hindi maaaring mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang nakaditine. Samantala, pag-aaksaya lamang ng oras para sa Malacanang kung sasagutin ang mga kritisismo ni VP Sara sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Partikular na ang pagdududa ni VP Sara na mapapakulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Parang ito po yung waste of time, sagutin, dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. May patutsada rin ang Malacanang sa sinabi ng pangalawang Pangulo na pag-aaksaya lamang ng oras ang panunood ng ikalimang sona ni PBBM. Ang sona, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumangging magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue sa panukalang Artificial Intelligence o AI Hub na PAC Silica.
Ang PAC Silica na plano itayo sa Pilipinas ay tinututulan ng maraming grupo dahil sa posibleng idulot nitong pagkasira ng kalikhasan. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands itong July 28, tinanong si VP Sara kung ano ang masasabi nito sa nasabing proyekto. PAC Silica. Yung PAC Silica. PAC Silica. Wala ako. I cannot comment on that. Isinisisi ni Vice President Sara Duterte sa umano'y mahinang pamumuno ng pamahalaan ang mga karahasang nangyayari sa loob ng mga eskwelahan. Bahagi ito ng kanyang tugon ng tanungin sa kanyang reaksyon kaugnay ng SONA ng Pangulo. Ito ang balita ni JP Nunez. That is a manifestation of a weak leadership. Manifestasyon lang umano ng isang mahinang pamumuno o weak leadership ang nangyayaring karahasan sa loob ng mga eskwelahan ayon kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanyang pananaw kaugnay ng sunod-sunod at dumaraming mga ulat ng pananaksak, pambubuli, pamamaril, panununtok at mga pagbabanta sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sinabi ito ni VP Sara sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, July 28 matapos niyang bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Ipinaliwanag pa niya na hindi lang mula sa presidente ang leadership na tinutukoy niya, kundi pati ng mga opisyal ng pamahalaan na nagtatrabaho sa ilalim nito. Nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas, yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. At dahil walang nakikitang ehemplo ang mga kabataan, nagiging dahilan umano ito ng karahasan. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. Ang Department of Education ibinida ang mga sinabi ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong Lunes. Kabilang dito ang pagkakaroon ng 10,000 School Counselor Associates sa mga pampublikong paaralan. Mas pinaigting na koordinasyon ng DepEd, local government units at Philippine National Police para sa seguridad ng mga paaralan. At pinalakas na reporting at response mechanisms para sa bullying at iba pang emergency. Lahat ng ito ay layuning protektahan ang mga kabataang mag-aaral habang sila ay nasa mga eskwelahan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabuksan sa pagtalakay sa Magna Carta for Public Health Workers ang hiling na itaas ang minimum salary ng mga ito sa 36,000 pesos kada buwan, habang 50,000 pesos naman para sa mga entry-level nurse at iba pang allied health professionals. Isinusulong din sa Kamara ang tamang nurse-to-patient ratio kung saan 8 lamang dapat ang pasyente ng bawat isang health worker sa general ward at isa sa intensive care unit o ICU. Natalakay rin ang panukalang mass hiring, pagdaragdag ng plantilla positions at pagpapalakas sa public health system sa bansa. Ang prinsipyo, equal pay for equal work. Pareho namang licensed doctor, licensed nurse, licensed midwife. Bakit iba ang magiging sweldo nila? Diba? Talagang may mali sa sistemang ganon. Kaya bilang pagwawasto, nilagay sa Magna Carta, may equalization. Ang problema, hindi ini-implement or kapos siguro ang pag-implement. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang araw sa inyo dyan sa Pilipinas, June.
Nagbabadya ng isang matinding opensiba ang Estados Unidos kasunod ng pakikipagpulong ni US President Donald Trump kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Ang parehong leader ay kapwa may usaping pangdepensa na nais ilapit kay Trump. Isa na rito ang tungkol sa Iran. Ito ang balita ni Noel Poliarco. People are asking me, please, Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning. Naglabas ng makahulugang video si United States President Donald Trump na may katagang "Finish this fight." Tila pahiwatig na may nalalapit na matinding aksyon ang alyansa ng Amerika laban sa Iran. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng US Central Command na naglunsad ng pag-atake ang Iran sa base nito sa Middle East, partikular sa Muwafaq Santi Air Base sa Jordan, kung saan nakahimpil ang malalakas na warplanes at fighter jets ng US. Ang lahat umano ng missiles ay nagawa naman nilang salagin. Nauna nang nagbabala si Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi na igaganti ng Iran ang pag-atake ng Ukraine sa mga barko nila sa Caspian Sea. Matapos ang pangyayari, sinabi ni Araghchi na tumawag si Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha upang humingi ng paumanhin sa nangyari. Ayon umano sa Ukrainian official, hindi nila sinasadya ang pag-atake at wala silang intensyong magsimula ng tensyon. Sagot naman ni Araghchi, hindi din nila gustong magsimula ng sigalot pero hindi katanggap-tanggap ang pagkamatay ng isang tripulante nila sa nasabing pag-atake. Dapat aniyang pagbayaran anuman ang nawala sa kanila. Ayon sa Ukraine Foreign Minister, ang tanging layunin lamang nila ay ipagtanggol ang kanilang bansa pero wala sa intensyon ang atakihin ang mga barkong sibilyan. Kasabay ng pag-atake ang pagkikita ni US President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at ilang leader ng mga kaalyadong bansa sa libing ni US Senator Lindsey Graham. Isa sa mga dumalo si Ukraine President Volodymyr Zelensky na tila nagpatibay sa paniniwala ng Iran na damay na rin sa laban nila ang Ukraine. Sa mga larawan at video na inilabas ng White House, tila may masinsinang usapan nga sina Trump at Netanyahu, lalo't umamin ang dalawang leader na Iran ang pinakasentro ng kanilang usapan, pangunahin ang nuclear program nito. Kasabay nito ang ulat na inilahad ng tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang natanggap nilang credible intel report kaugnay ng planong pag-atake sa Peacocks Mountain, ang pinakamalaking arsenal ng Iran at kung saan umano nakaimbak ang uranium deposits na hinihinalang na pagyamanan ng Iran upang makagawa ng nuclear weapon. Sa gitna ng mga pahayag mula sa magkabilang panig, patuloy ang mga naitatalang pagsabog sa ilang lugar sa gitnang silangan. Sa nakalipas na magdamag, inatake ng US at Saudi Arabia ang umano'y pagawaan at imbakan ng armas ng Iran sa Basra Governorate sa Iraq, habang ang Iran naman ay patuloy ang pagpapaulan ng missiles sa mga base ng Amerika. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 40,000 hectares ng pine trees ang natupok ng malawakang wildfire sa Gironde region sa France. Ayon kay Sophie Brocas, isang opisyal ng lokal na pamahalaan doon, bagaman nakontrol na ang pagkalat ng apoy, ang ibang lugar ay muli umanong sumisiklab. Ang nasabing wildfire ay nasa 20 kilometro naman ang layo sa siyudad ng Bordeaux. Nasa 167,000 na residente na ang napilitang magsilikas. Nagpaalaala ang Japan Meteorological Agency sa mga residente sa Kumamoto Prefecture na posible pang maglabas ng mas malakas kaysa magnitude 7.1 na lindol ang fault na pinagmulan ng nangyaring pagyanig nitong Martes. Ito ang balita ni Mayvin Carizo.
Patuloy sa paghahanap ang mga rescue workers sa mga posibleng natrap sa gumuhong bahagi ng Aeon Mall matapos ang magnitude 7.1 na lindol sa Japan nitong Martes, July 28. Naitala ang sentro ng lindol, timog ng Kyushu Island habang naramdaman ang intensity 7 na pagyanig sa Kumamoto Prefecture. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Ministry of Defense at ang Self-Defense Forces para tumugon sa operasyon, kabilang ang patient transport sa mga ospital na syudad. Nagsimula na rin ang mga sundalo sa pagbibigay ng maiinom na tubig sa mga apektadong residente. Bukod sa mga bahay, tulay at kalsada na nasira, nagtamo rin ng pinsala ang makasaysayang Kumamoto Castle na itinayo noon pang 1960. Nagtaas na ng tsunami warning ang Japan Meteorological Agency. Ayon sa mga otoridad, nasa 13 individual na ang naitalang nasawi habang mahigit 50 ang nasugatan. Inaasahang tataas pa ang nasabing bilang dahil sa lawak na pinsala. Umaabot na ngayon sa mahigit 60 maliliit na pagyanig o aftershocks ang naramdaman sa lugar. Nagbabala ang JMA na dahil lubhang aktibo ang fault kung saan nagmula ang pagyanig, asahan ang mas malakas at mas mapanganib pang lindol sa hinaharap. Tiniyak naman ni Prime Minister Sane Takaishi na prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga mamamayan kaya't ipinag-utos nito ang agarang pagresponde sa lahat ng apektadong lugar. 警察、消防、海上保安庁、自衛隊を中心に夜を徹して現在も救命・救助活動に取り組んでいただいております。Maven Carizo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabuo na ng bansang China ang ngayoy itinuturing na largest superconducting fusion magnet sa buong mundo. May bigat itong 582 tonelada na naglalayo makapaglabas ng unlimited energy na inihalin tulad sa naibibigay ng araw. Ang artificial sun ay bahagi ng nuclear fusion research program ng China. Tiniyak naman ng pamahalaan na ito ay ligtas at carbon dioxide free. Ang nasabing fusion magnet ay dumaan na sa pilot testing at inaasahan ang full operation sa taong 2030. At yan ang mga pangunahing balita sa labas ng Pilipinas. Mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Naniniwala ang Commission on Elections sa COMELEC na ang unang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre ang pinakatuldok ng peace process sa rehiyon. Ayon sa ahensya, 90% ng handa ang komisyon para sa naturang electoral process. Ito ang balita ni Dante Amento. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Mahalagang tagumpay sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB ang nalalapit na unang parliamentary election sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang halalan ay nakapaloob sa pinirmahang kasunduan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, ang idaraos na Bangsamoro parliamentary election ay hindi lamang isang simpleng botohan, kundi ang itinuturing na pinakatuldok sa peace process sa rehiyon. Paliwanag ng komisyon ang matagumpay na magsasagawa ng halalang ito ay hudyat na handa na ang pamahalaan ay patupad ang lahat ng mga napagkasunduan sa ilalim ng Comprehensive Agreement kasama ang mga dating kombatant ng MILF. Yun ang pinakatuldok eh. Kapag ka nakapaghul tayo ng maayos na halalan, isa lang ang ibig sabihin. Handa na nating ipatupad ang lahat ng mga nakalagay doon sa ating pinirmahan na agreement. Ang halalang ito ang katuparan ng hangarin ng mga taga-Bangsamoro na mapamahalaan ang kanilang sarili batay sa kanilang sariling kultura, paniniwala at prinsipyo.
Layunin nitong bigyan sila ng mas malawak na kalayaan sa pamamahala ng hindi humihiwalay sa Pilipinas. Yan na yung pinakapunot dulo ng lahat ng ipinaglaban nila, na mapamahalaan nila ang kanilang sarili na kahit paano base sa kanilang kultura, sa paniniwala, base sa kanilang ipinaglaban at saka prinsipyo. Dito rin umano masusukat ang kahandaan ng mga lider at mamamayan ng Bangsamoro na itaguyod ang kanilang sariling gobyerno. Dahil sa bigat ng kahalagahan nito, tiniyak ni Garcia na ang COMELEC ay 95% ng handa para sa nasabing halalan. Binibigyan natin sila ng greater independence to govern themselves. Diyan natin makikita na handa ang mga leader, mga mamamayan ng Bangsamoro. At diyan po ang kahalagahan ng eleksyon na yan. Alinsunod sa mandato ng Pangulo na panatilihin ang kaayusan, puspusan ang pakikipagtulungan ng Komisyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP upang matiyak na magiging matahimik at malinis ang proseso. Ang tagumpay sa halalan sa Bangsamoro ay tinitingnan din bilang isang mahalagang basihan para sa integridad ng pambansang halalan sa 2028. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pakikiramay ang Philippine National Police sa pamilya ni Patrolman Alan Chris Heredero. Si Heredero ay nasawi matapos masagasaan ng isang 10-wheel truck sa C3 Road sa Caloocan City ilang oras matapos ang kanyang deployment noong SONA. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., titiyakin nilang maipoproseso ang lahat ng benepisyo at agarang tulong para sa pamilya ng nasawing pulis. Nakikiramay of course ang the entire Philippine National Police, lalo na ako, ang hepe ng PNP. We're looking after the moral and kapakanan ng bawat isa. Ang ayusin natin of course dyan is di kaukulang investigation. Sumunod, yung sinasabi nating recalibrate and or look at the deployment. Si Heredero ay sakay ng kanyang motorsiklo pauwi nang mangyari ang aksidente alas 2 ng madaling araw noong July 28. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Samantala, iniutos na rin ng PNP ang masusing investigasyon para matukoy ang buong pangyayari. Pinalahanan din ni General Nartates ang lahat ng police commanders sa patuloy na pangalagaan ang kapakanan ng mga tauhang naaatasan sa mahahabang security operations. Nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa ang isang low pressure area. Namatan ito ng Pag-asa kaninang alas 3 ng hapon sa vicinity ng Macalelon, Quezon. Base sa forecast ng Pag-asa, nakararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Pangasinan. Ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay nakararanas ng papulu-pulong pag-ulan. Sa ngayon ay maliit ang posibilidad na maging bagyo ang sama ng panahon. Samantala, may isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng ahensya na nasa layong mahigit 1,700 kilometers silangan ng Luzon. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa bansa. Naihain na ng Department of Justice ang mga reklamong cyber libel at perjury laban kina Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagmen sa 4 na regional trial courts sa Metro Manila. Samantala, kunikwestiyon naman ni Attorney Baligod ang ginawang paghahain ng kaso ng DOJ. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos may consolidate ng Department of Justice ang mga reklamo na inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes Deport, mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. at ni dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Naisampa na kahapon ng DOJ National Prosecution Service ang mga kasong cyber libel at perjury laban kina Attorney Levy Baligod at sa 18 umanong nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Saldico. Sa isang pahayag, kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na naisampa na kahapon ang mga kaso sa Regional Trial Court ng Caloocan City, Las Piñas City,
Muntinlupa City at San Juan City. Samantala, kino-question naman ni Atty. Levy Baligod ang ginawa ng DOJ na pagsasampa ng kaso sa iba't ibang regional trial court sa Metro Manila. Aniya, tila pagpapahirap para sa kanila ang ginawang aksyon dahil hindi umano sila makakaasa ng patas na pagtrato at rule of law sa kasalukuyang DOJ at National Prosecution Service. Bukod dito, ipinagtataka rin ng kampo ni na Atty. Baligod ang pagsasampa ng kaso matapos sa naging public announcement ng Office of the Ombudsman noong July 20 na kung saan credible nila ang mga naging pahayag ng mga kinuhanan nila ng salaysay. Bukod dito, iginigiit din ng abogado na napagkaitan din sila ng due process dahil hindi man lang nila nakapaghintay na makapagsumiti sila ng motion for reconsideration bago na isampa ang kaso. Tugon naman dito ng DOJ, ang pagsasampa ng kaso ay alinsunod sa Rules on Jurisdiction at Venue. Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez, ang pagsasampa ng lahat ng kaso sa iisang lugar nang walang legal na batayan para sa bawat paglabag ay may tuturing na paglabag sa nasabing tuntunin. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DOJ, para sa kasong cyber libel, tinutukoy anya ang lugar sa ilalim ng Section 2.1 ng Rule on Cybercrime. Habang ang sa kasong perjury naman ay kung saan nilagdaan at pinanumpaan ang umano'y maling affidavit. Matatandaan na nag-ugat ang reklamo laban kina Atty. Baligod at 18 alleged bagmen matapos silang mabanggit sa isang press conference na kabilang ang mga nagreklamong individual sa nahatiran nila ng umano'y maleta ng pera. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagtalakay ng House Committee on Health ngayong araw, kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa Magna Carta on Public Health Workers, pinestyon ng ilang mambabatas ang hindi pantay na sahod na natatanggap ng mga health worker sa probinsya at sa mga nasa Metro Manila. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, limitasyon sa budget ang isa sa malinaw na dahilan nito. Ito ang balita ni Ivana Alvarez. I-simplify lang po natin. Ang isang nurse o private o isang healthcare worker, halimbawa nagtatrabaho sa Visayas, sa LGU sa Visayas, ay dapat makatanggap ng parehas na sahod at mga benepisyo gaya ng isang manggagawa sa kalusugan na nagtatrabaho dito sa NCR o sa national government. Pantay na sahod para sa mga public health workers sa National Capital Region man o probinsya. Isa yan sa isinusulong ngayon sa House Committee on Health kaugnay ng pag-aamyenda ng Republic Act No. 7305 o Magna Carta for Public Health Workers. Para sa ilang mambabatas, unfair na maituturing kung hindi magkasing laki ang nakukuhang sahod ng mga manggagawa sa sektor ng kalusugan kung parehas lamang ng trabaho ang kanilang ginagawa at nagkakaiba lamang sa rehiyon kung saan sila naroroon. Bunsod nito, pinagpapaliwanag ang Department of Budget and Management at Department of Interior and Local Government upang magbigay ng mga suwestyon kung anong mga partikular na provision sa batas ang pupwedeng maamyendahan upang maresolba ang issue. Kaya nga natin tinatanong, ano ba kailangan natin baguhin? What provision of law? Kung circular lang yan, di ba pwede baguhin na lang ng DBM yung circular nila? Mas mabilis pa sana, hindi na natin kailangan magpasa ng batas to remedy the situation. Para sa DILG, isa sa mga nakikita nilang dahilan ay ang limitasyon sa budget. Nag-iiba-iba yung salary ng mga local officials sa LGUs, depende sa class, because limitations on the budget. So hindi naman natin pwedeng alisin yung Section 325 na naglalagay ng PS limitations. Because if alisin natin yon, mauubos yung budget ng local government units on the personnel, the plantilla positions. Ayon sa grupong Philippine Nurses Association, saksi sila sa kakulangan ng mga plantilla position sa mga pampublikong pagamutan sa mga malalayong lugar. Meron pa po tayong mga job order na 10 years, 15 years na po silang job order. And ang nakakalungkot po dito, they're receiving I think around 1,000 pesos per day. So that's roughly around 20,000 lang, which is they're doing the job of a regular nurse, for example. And totoo po ito kasi going into the field po, nakaikot po tayo, marami po tayong mga health workers, particularly on our end as nurses, na hindi po nila nare-receive yung dapat na salary. At imagine, isa lang po yung plantilla sa isang health center.
tapos 20 plus yung job order. So the fact po na 20 plus yung nurses na kailangan mo, ibig sabihin kulang talaga yung plantilla po dun sa area o dun sa community. Ayon sa DILG, magsasagawa pa sila ng karagdagang pananaliksik upang makapagbigay ng konkretong suwestyon sa komite. Samantala, bigong magbigay ng sagot kanina ang Department of Budget and Management, ngunit isusumite umano nila ang kanilang position paper patungkol sa mga naturang issue. Umaasa naman ang mga civil society organization na hindi lamang mananatili sa papel ang mga planong ito, kundi tuluyan ring maiisakatuparan sa hinaharap. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lugar ng bakal sa barangay Talomo proper sa Davao City ngayong araw. Kasama sa tiningnan ng kalihim ang Taal Bailey Bridge na anya ay matagal nang hindi na isailalim sa dredging at desilting dahilan upang tumaas ang build-up ng lupa na dahilan naman ng pagbaha. Sinabi ng kalihim na naglaan ng pamahalaan ng pondo para tugunan ng malawakang pagbaha sa lugar, subalit nananatiling nakatenga ang ilang mga proyekto. Kaya gagawa ko nagalit dito sa DE natin, kahit na bago siya, na talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol, hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Mahigit 300 milyong piso ang inilaan ng Department of Education o DepEd para sa pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa Bicol Region. Layo nito na matulungan ng mga mag-aaral na nakahabol sa kanilang pagkatuto, lalo na sa pagbasa, mathematics at science. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Mula sa mahigit 700,000 mga mag-aaral sa Bicol Region na nangangailangan ng karagdagang kaalaman sa pagkatuto, nasa mahigit 86,000 learners lamang mula sa rehiyon ang naging bahagi ng ARAL program sa Kabikulan noong nakaraang summer. Ayon kay DepEd Region 5 Chief Education Supervisor Grace Rabelas, isa sa mga dahilan ng mababang partisipasyon ng mga kabataan ay bunso ng kahirapan, kung saan marami ang mas inuuna ang makatulong sa paghahanap buhay ng kanilang pamilya. Last year po, after the end of the school year assessment, itong target learners supposed to be for ARAL summer is 987,118. But we were only able to have 86,866 learners na nag-enroll during the summer. Na medyo dikit to that attend that summer, that's only 8.79%. Priority ito pagtanong, pagharap ng trabaho, pagtanong sa magulang, yung pamasahe, pagpapalit sa eskwelahin, and other problems. So socio-economic research. Ngayong taon, naglaan ng DepEd na mahigit 300 million pesos na pondo para sa ARAL programa. Ito ay upang mapondohan ang mga pag-iimprenta ng mga learning materials, honorarium sa mga magtuturo at tutor sa mga benepisyaryo ng programa. Upang mas magpalawak ang saklaw ng programa, hinihikayat din ng DepEd ang mga volunteer at external tutors na makilahok sa pagtuturo, na ngayon ay may nakalaang honorarium bilang suporta sa kanilang serbisyo. We encourage external tutors with allocated fund for their services. Kasi noong mga nauna, wala tayong honorarium na ibinibigay sa mga volunteers. We encourage them to participate sa ating remedial intervention dun sa ating mga inisyatibo, pero purely voluntary. Now, sa ARAL program, there is an allocated budget na pwedeng ibigay sa volunteers na tutulong sa ARAL program. Sa pamamagitan one-on-one tutoring o maliit na learning groups na may 1 hanggang 15 mag-aaral,
Umaasa ang DepEd na mas maraming learners ang makakahabol sa kanilang antas ng pagkatuto at mas magiging handa sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiigting ng Department of National Defense ang pagbabantay sa mga foreign academic at cultural exchange programs na may kaugnayan sa bansang China. Kasunod ito ng pagkakaugnay ng Jinan University sa China ng mga pagkasanay ng mga kinukuhang Chinese language teachers sa Pilipinas. Ayon sa DND, posible na ang programa ay nagagamit laban sa interes ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Malaki ang panganib. Alam mo kung sana ang tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or whatnot. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay pinagbubungahan, ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. Lumabas sa investigasyon ng SeaLight, isang maritime transparency initiative na pinamumunuan ni Ray Powell, na ang Jinan University ang pinakamalaking training destination ng mga Chinese language teachers na nagtuturo ng Chinese-Filipino scholars sa bansa. Sa parehong pag-aaral, iniulat din ang ilang scholar ng naturang universidad ay naglabas ng mga pahayag na umaangkin sa Batanes bilang bahagi ng China. Inilahad din ng SeaLights ang isang mas malawak na network ng mga organisasyon at institusyong Pilipino at Chino na iniuugnay nito sa Chinese Communist Party's United Front System na may papel umano sa teachers training, language testing, curriculum development, internship at job placement sa Chinese language education sa Pilipinas. Dahil dito, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang higpitan ang pagsusuri sa mga foreign academic at cultural exchange program upang matiyak na ang mga ito ay hindi nagagamit para sa layuning taliwas sa interes ng bansa. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Ngayon, ito malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university. Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China. Nilinaw naman ng kalihim na wala pa silang rekomendasyong gumawa ng anumang hakbang laban sa mga naturang programa hanggat hindi pa ito ganap na napag-aaralan at nabeberipika sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. Maging tuloso tayo. Samantala, itinuturing ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na posibleng bahagi ng foreign malign influence ang operasyon ng mga pagawaan ng substandard at posibleng may radioactive na bakal sa Pampanga na ni-raid kamakailan ng mga otoridad. Ayon sa kalihim, hindi lamang kalidad ng bakal ang nakasalalay dito, kundi ang posibilidad na ginagamit ang naturang operasyon bilang daan para sa iligal na aktibidad na maaaring makaapekto sa pambansang seguridad. Katulad ng mga ginagawa doon sa Sanja, katulad ng Chuanxiong sa Magalang, yan ay hindi lang bakal ang problema dyan. Ang problema dyan ay ginagawa itong pugad ng mga illegal na activities. Kung pag-uusapan lang natin yung bakal, substandard na, madumi pa. Tapos yung mga pananamantala sa trabahador. So, ito ay isang form lang. Marami pang mga pamamaraan kung papaano tayo nasasubvert ng foreign and malign influence. Ang paggamit ng substandard na materyales ay maaaring magpahina sa kritikal na infrastruktura ng bansa.
habang ang pagpasok ng hindi tiyak na pinanggalingang scrap materials ay nagdudulot ng panganib sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Ayon pa kay Secretary Chudoro, ang ganitong mga aktibidad ay bahagi ng mas malawak na banta ng foreign malign influence kung saan maaaring gamitin ang mga lehitimong negosyo bilang panakip sa mga gawaing labag sa batas. Humihina ang ating infrastruktura at kritikal ang infrastruktura natin. Pangalawa, ito'y madumi na proseso. Nakakapinsala sa ating mga kababayan. Ito ay tinatawag na mga ito ay induction furnace process. Ginawang obsolete yan, proseso na yan sa China. Anong ginawa ng China? Dinonate dito na libre, na hawak ng mga galamay nila. So ito ay potentially syndicated malign and subversive activity sa Pilipinas at criminal activities. Dahil dito, sinabi ng kalihim na kailangang palakasin ang pagbabantay sa mga industriyang may direktang epekto sa seguridad ng bansa, lalo na sa mga materyales na ginagamit sa mahahalagang infrastruktura. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na nakakaalarma ang level ng tubig sa Angat Dam ngayon. Kasunod ito ng record low water level sa dam na pinakamababa mula nang ito ay maumpisahan. Sa kabila nito, tiniyak naman ng ahensya na wala pa ring nakikitang krisis sa tubig sa bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So though ngayon nag-uulan, medyo pakonti-konti tumataas baba. Pero to answer your question kung it's cause for alarm, no? Yes, kasi yung elevation natin ngayon talagang masyadong mababa, no? We expect sana na paakyat na ito pero sa ngayon hindi natin nakikitang umaakyat. Sumadsad na sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang tubig sa Angat Dam. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, naitala noong July 25 ang antas ng tubig sa Angat sa 150.42 meters na anilig pinakamababang level mula nang mag-operate ang dam noong 1967. Mas mababa ito sa dating record na 157.55 meters noong 2010. Sa ngayon, bunsod ng pakonti-konting pag-ulan, umakyat naman sa 150.85 meters na ang level ng tubig sa Angat. Ayon kay MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, aminado sila na alarming ang kasalukuyang sitwasyon dahil dapat sana ay nagsisimula ng umakyat ang antas ng tubig sa reservoir batay sa normal na historical trend. We constructed it in 1967, so that's 59 years already. So from January to December, ganyan talaga yung trend niya, ma'am, no? From January to July, pababa siya. Then July to December, that's the time na magre-refill yung ating reservoir. Subalit mapapansin na ngayong taon na hindi ito nangyayari. Ayon naman kay Pag-asa, Senior Weather Specialist and Hydrometeorology Division o Pagulayan, hindi sapat ang mga pag-ulan para magkaroon ng malaking epekto sa Angat watershed. Umuulan, pero hindi po siya ganon ka-significant or katataas yung mga pag-ulan to really have a significant na impact doon sa watershed. No, maaring talagang patuloy pa rin yung pagbaba in spite of this. Sa ngayon, karamihan ng ulan ay napupunta lamang sa pagpuno ng soil moisture. Dagdag pa ng Pag-asa, mataas pa rin ang konsumo ng tubig dahil mainit pa ang panahon. Mula sa humigit kumulang 159.90 meters noong simula ng Hulyo, bumaba ito sa 150.85 meters. Kaya naman halos nasa 8 metro ang ibinaba ng antas ng tubig sa loob ng 29 na araw. Aniya pa noong 2010, kung kailan naitala ang dating record low, nagkaroon din ng meteorological drought dahil sa El Nino. Gayunman, bagamat nasa 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam, nilinaw naman ng MWSS na hindi pa maaaring masabi sa ngayon kung magkakaroon ng water crisis o water shortage. Kung mapapansin mo, ma'am, 150 meters na ngayon.
Pero wala pa rin mga interruption na nangyayari sa ating system kasi nga na-augment natin yung ating pangangailangan since 2019. Kaya ang ginagawa namin, mitigating measures is to iba pinagkukuhanan aside from the Angat Dam. Kaya sa ngayon at the level of 150.85 meters ay hindi natin nararamdaman yung epekto nitong pagbaba ng ating reservoir. Sa ngayon, may alokasyon ang MWSS na 46 cubic meters per second mula sa National Water Resources Board, pero hindi lahat ito kinukuha. Ayon sa ahensya, nasa 39 hanggang 40 cubic meters per second lamang ang aktwal na kinukuha upang mapangalagaan ang natitirang tubig sa reservoir. Aminado rin ang MWSS na dahil bumaba sa 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, hindi na nakakakuha ng alokasyon ang National Irrigation Administration dahil mas pinaprioridad ang domestic water supply. Samantala, umaasa naman ang Pag-asa na makatutulong ang mga susunod na bagyo sa pagpuno ng mga reservoir. We are expecting 2 to 4 na tropical cyclones for the month of August. So ito po ay talagang historically, climatologically speaking, nandito po talaga yung talagang parang bagyuhan season na marami talagang bagyo na papasok. Ano? So we are hoping na ito po ay makapagbigay din ng mga pag-ulan within the watershed. Pero ayon sa Pag-asa, hindi lamang dami ng bagyo ang tinitignan, kundi kung saan babagsak ang pag-ulan. Ipinaliwanag nila na kailangan ng isang malakas na rainfall event para sa malakihang pagtaas ng level ng tubig sa reservoir. Batay sa rule curve elevation, dapat nasa 180.12 meters ang Angat Dam para magampanan ng mga gampanin nito mula sa irrigation, potable water at water generation. Tinatayang nasa humigit kumulang 500 mm na ulan sa isang single event ang kakailanganin para makatulong sa pag-angat ng level. Inihambing ito ng Pag-asa sa Bagyong Ondoy na nakapagtala ng humigit kumulang 453 mm sa loob lamang ng 24 na oras. Pero nilinaw nila na hindi agad mararamdaman ang epekto dahil may tinatawag na lag time bago makarating ang tubig mula sa watershed papunta sa reservoir. Sa ngayon, habang hinihintay ang mga susunod na pag-ulan, nanawagan ang MWSS at Pag-asa sa publiko na magtipid ng tubig, kabilang sa mga inirerekomenda ang pag-aayos ng mga tagas, pag-iwas sa pag-aksaya ng tubig at paggamit muli ng naipong tubig ulan para sa paglilinis. Patuloy namang minomonitor ng mga ahensya ang sitwasyon habang inihahanda ang mga karagdagang hakbang upang mapanatili ang supply ng tubig sa humigit kumulang 20 milyong consumer na umaasa sa Angat Dam. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat matakot ang isang nagnanais gumawa ng mabuti lalo't ang layon ay makapagdugtong ng buhay. Ito ang paniniwala ng mga regular blood donors ng Members Church of God International o MCGI na binigyang pagkilala ng Philippine Red Cross sa Iligan City. Ito ang balita ni Alan Manansala. Huwag pa tayo matakot na mag-donate ng dugo. Huwag pa tayo mag-alinlangan dahil ito po ay mabuting gawa po. Makatabang dito sa lawas, makatakot dito sa lahi. Walang dapat ikatakot kung ang layunin ay makatulong sa kapwa, lalo na ang pagbibigay ng dugo. Ito ang paniniwala ng regular blood donors ng Members Church of God International o MCGI sa patuloy nilang pagtataguyod ng mass blood donations sa iba't ibang lugar sa bansa at maging sa abroad. Ang inisyatibang ito ay umani na ng iba't ibang pagkilala gaya ng taguring Bloodiest Religious Organization for 2026 na ipinagkaloob ng Philippine Red Cross Iligan City Chapter sa Blood Donors Awarding Ceremony na ginanap nitong Hulyo sa Camagüey, Iligan City. Bukod dito, iginawad rin sa MCGI ang highest number of mass blood donations organized award at ang isang plaque of recognition bilang pagpapahalaga sa patuloy na suporta ng MCGI blood donors
sa National Voluntary Blood Services Program ng Philippine Red Cross. Ilang servants in charge ng MCGI ang binigyan din ng pagkilala para sa pag-o-organize ng mga mass blood donation drives sa lalawigan. Samantala, formal nang napabilang sa Blood Galloners Club ng PRC Iligan City ang mga MCGI blood donor na nakapagbigay ng mahigit 1 galon ng dugo na patunay ng kanilang buong kaloobang makapagbigay ng dugo at makapagdugtong ng buhay. Para sa MCGI, ang tunay na halaga ng pagkilalang ito ay hindi nasusukat sa mga parangal, kundi sa mga buhay na nadugtungan kahit sa isang bag lamang ng dugo na ipinagkaloob ng may pag-ibig. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina George Acopio, Andy Bazanyes at Pablo Abaygar. Ganyan din kay Fernando Ramirez, Rose Manangan at Johanna Pampangan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Nasa aklat ng awit 103 at 2 na nagsasabi, "Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.